Hi everyone! Welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook ng RJ Enseñado. So for today's video ay sagutan natin itong isang question na nakita ko sa isang civil service exam review ng FB group. Yan. So wala pang sumagot dito kaya sagutan natin. So ang sabi, pasagot guys with solution please. Salamat. So ayan, so medyo mahirap itong problem na ito. So sasagutan natin ng tatlong way yan. Yung una, yung pinakamadali, yung backward. Pabalik natin sasagutan simula sa huli, tapos pabalik. Kasi ang hinahanap is how much shopping money does she have? Then yung pangalawa, mag-trial and error tayo. At ang pinakamahirap dito yung gagawa ng equation. So kung sanay kayong gumawa ng equation, pwede nyo itry agad yung pangatlo. Okay, so sagutan na natin. So ayun yung problem, screenshot nyo po muna or i-post nyo, try nyo sagutan. Okay, so let's start. So una natin gagawin yung pabalik. So during a sale, Rochelle brought a certain amount of shopping money. She spent 2,200 for her rubber shoes and 2/3 of what remained for a pair of Hawaiianas. After that, she spent 1/3 of what is still left for books. How much shopping money does she have if only 350 pesos is left after those purchases? So gagawin natin itong solution natin dito pabalik. Pero pag pabalik, kailangan baligtad lagi yung gagawin natin. So pag yung ginastos niya, di ba pag ginastos, subtract yun. So magiging addition yun. So pabalik lahat. Parang kabaligtaran lahat yung gagawin natin. Okay? Kasi nga pabalik. So i-start tayo dito sa 350. 350 yung 350 yung natira. So yan, dyan tayo mag-start. Then, ano yung next statement dito? Sabi, she spent 1/3. She spent 1/3 of what is still left for books. How much shopping money does she have? So, nung in-spend daw niya itong 1/3, ito yung natira, 350. So, kung 1/3 ang in-spend niya, tapos natira yung 350, ibig sabihin yung 350 ay 2/3. Okay? So, itong 350 ay 2/3 nung pera. Tapos ginastos niya yung 1/3, so 2/3 ang natira. So pabalik nga yung solution natin. So ang gagawin natin dito, yung 350 ay i-multiply natin sa reciprocal nito. But reciprocal kasi nga pabalik. Pabaliktaran. Ano? So 350 times 3/2. So ano magiging sagot dito? Pwede unahin natin yung divide. 350 divided by 2, that is equal to 175. Okay? So 175 tsaka natin i-multiply dito. 175 times 3, that is 525. Okay? So 525 yung pera niya, ginamit niya yung 1/3. Magkano yung 1/3 ng 525? That is 175. So ang natira ay 350. Okay, so sakto, di ba? So tapos, ang sabi naman dito, balik ulit tayo, 2/3 naman. Ito yung ginastos niya, 2/3 of what remained for a pair of Hawaiianas. So dito tayo sa 525 na tayo. Ginastos daw niya yung 2/3. Nung ginastos niya yung 2/3, ang natira 525. So ibig sabihin, itong 525, ito ay 1/3. Okay, so mina-minus kasi natin sa 1. Kagaya nito, 1/3 yung ginastos, kaya natira tong 2/3. So dito naman, 2/3 yung ginastos, kaya ang natira ay 1/3. So isasagutan ulit natin pabalik. Pag pabalik, reciprocal ulit. So 525 times 3 ito. Okay? So 525 times 3. So madali nang i-mental itong 500 times 3 525 times 3. Kasi yung 500 times 3, 500 muna tayo, that is 1,500. Meron pang 25. 25 times 3 is 75. So therefore, 1,575. Okay? So last na. Ano pa yung ginastos niya? She spent 2,200. So yung spent minus yun, dahil pabalik tayo, magiging plus. So plus 2,000. So therefore, ito na yung sagot natin. So we have 3,575. Yan yung pera niya. 3,575. So dapat, sorry. Ang ginastos niya pala ay, kaya pala mali, 2,200. Ayun. 2,200. Kaya ang magiging sagot ay 3,775. Letter D ang tamang sagot. Okay, so yan yung pinakamadaling solution. Pabalik ang gagawin natin. So syempre, kabaligtaran lagi yung gagawin natin. So yun yung explanation, kaya nagiging reciprocal. Tapos yung ginastos nagiging plus. Okay, so yan ang unang solution. Pangalawa, i-try naman natin yung trial and error.
Pag nagta-trial and error tayo, magsisimula kayo, 5 yung choices natin. Kunwari, hindi pa natin alam na ito yung sagot, di ba? So pag magta-trial and error kayo, itatry nyo lagi yung nasa gitna. Ito yung una nating ita-trial and error dyan para madali tayong mag-adjust. Okay? So 3,975. So yan yung unang pera natin. 3,975 yung una. Gumastos daw ng 2,200. So minus tayo ng 2,200. So magkano yung natira? So ang natira ay 1,775. Okay? So yun yung 1,775 yung natira. Tapos ginastos daw niya yung 2/3. And 2/3 of what remained for a pair of Hawaiianas. So ginamit niya yung 2/3 nito. So kunin natin yung 2/3 nito. So 1,775 times 2/3. Yan yung ginastos niya. So, eksakto ba ito? So, tingnan nga natin. Divisible by 3 ba ito? I-add natin ang digits. 7 plus 7, 14 plus 1, 15 plus 5, 20. So, ang sum ng digits, 20. Hindi yan divisible sa 3. So, ibig sabihin, mali na pala itong letter C. Kasi hindi divisible by 3. Okay? So, hindi divisible by 3. So, dyan, kapag mali na yung nauna natin, so, mag-adjust tayo ng either itong mas malaki 4,100 or itong 3,775. So kunwari ito yung tinry muna natin yung 4,1. So mag-subtract tayo, ayan, 4,1 minus tayo ng 2,200, yung una niyang ginastos. So tingnan natin kung divisible by 3 itong kakalabasan. So 0, 0, 11 minus 2, we have 9. Ito magiging 3, tapos ito 11, ano? So 3 minus 2, 1. So hindi pa rin divisible by 3. 1,900 hindi divisible by 3. Kasi 1 plus 9 plus 0 plus 0, that is equal to 10, not divisible by 3. So, ibig sabihin, mali din ito. Yan. So, kung mali din itong natry nyo, siguro ito ng letter D yan. So, sasakto na yan dito. So, 3,775 minus natin yung 2,200. So, magiging sagot dito ay 1,575. So, divisible ito by 3. So, magiging times 2/3 tayo. Yan, thank you for watching. Napindot ko. So, times 2/3, ito yung ginastos niya. So, divisible by 3 ito. 1,575 divided by 3. So, madaling i-manual, no? Kasi yung 1,500 divided by 3, that is 500. Tapos may 75 pa. Kaya, 525 ito. Okay? So, 525. Itong 3 cancel na. 525 times 2. So, 525 times 2, that is kung 500, that is 1,000. May 25 pa, so 1,050. 1,050 yung ginastos niya. Ima-minus natin yan dito sa 1,500. Sa 1,575. Okay? Kasi yung ginastos niya 2/3. May natira pang 1/3. So, i-subtract natin. So, we have 5. 7 minus 5 is 2. 15 minus 10. So, that is 5. So, 525 na lang yung natira niya. Tapos, ang sabi, she spent 1/3. So, 1/3 yung gumastos pa siya ng 1/3 dito. So, kunin natin yung 525 times 1/3 or simply divided by 3. So ayan, divide natin sa 3 ito. Okay, so medyo mahirap i-mental yung 525 divided by 3, no? So ayan, so we have 1. 1 times 3, that is equal to 3. Subtract, we have 2, bring down 2. So we have 7. 7 times 3, that is 21. Subtract, we have 1, bring down 5 at eksakto na. 15 divided by 3 is 5. So therefore, 175 yung ginastos niya, i-subtract natin dito yung 175. And then, makukuha na natin yung sagot. 5 minus 5, 0. 12, this will become 4. So 12 minus 7 is 5, and then 4 minus 1 is 3. So eksakto, 350 yung natira by trial and error. Okay, so yan yung second solution natin. Then third solution natin ay gagawa tayo ng equation. Hinahanap natin, how much shopping money does she have? So, ilalat natin yung shopping money niya ay X. Okay? So, isa-isahin natin yung gastos. Hindi ko idadiretsyong equation kasi mahaba. Iisa-isahin natin. So, una, gumastos ng 2,200. So, gumastos, edi minus yon. So, yung X, babawasan natin ng 2,200. Okay? And then, gumastos daw siya ng 2/3. 2/3 of what remain. 2/3 nitong X minus 2,200. So, ito yung natira niya, X minus 2,200, babawasan natin ng 2/3. Okay? So, minus 2/3 of lahat nitong term na to, X minus 2,200. Okay? So, bago ko kumpletuhin yung equation, ang gagawin ko ay i-simplify ko na muna. So, ito, may naka-multiply dito na 1. Tama?
Tapos dito naman, may nakamultiply na 2/3. Pero same ito, x minus 2,200 at x minus 2,200. So i-simplify na muna natin yan. Itong 1, pwede natin yan gawing 3/3. Bakit ko ginawang 3/3? Para magparehas siya dito, similar. 3/3 tsaka 2/3. So isubtract natin, ito lang ang isasubtract natin. 3/3 minus 2/3. Di ba? 1 minus 2/3, that is 1/3. Then copyhin lang itong copyhin lang yung common na x minus 2,200. So ito na yung natirang pera, 1/3 of x minus 2,200. Okay? So yun na yung natitira niyang pera. Tapos gumastos ulit siya. Ano yung ginastos niya? 1/3. After that, he spent 1/3. 1/3 nito. 1/3 nito yung ginastos niya. So okay, so gawin natin minus 1/3. 1/3 nito kasama itong 1/3 dito. Kasi pag 1/3 lang nitong x minus 2,200, magsisiro na yan. So 1/3 times itong buong term na to, kaya magiging siyang 1/3 times x minus 2,200. So ngayon, isi-simplify natin ito. Okay, so simplify natin. Itong 1/3 times 1/3, magiging siyang 1/3 times 1/3, magiging 1/9. Okay? 1/9 tapos x minus 2,200. Itong kabila, i-write lang natin ay 1/3 x minus 2,200. Okay. So, yun yung ginastos niya, no? 1/3. So, itong 1/3, gawin nating 9 ang denominator para maging similar sila. So, para maging 9 ang denominator nito, i-multiply natin sa 3/3. Okay? So, 3/3. So, magiging itong 3/9. So, ngayon, i-combine natin ito. 3/9 tsaka minus 1/9. So, ano magiging sagot doon? Ang magiging sagot doon ay 2/9. 2/9 tapos itong kopyahin lang natin ito, common kasi ito. X minus 2,200. Okay, so ito na yung nagastos niya. So, nung nagastos niya lahat yan, ang sabi, if only 350 is left. So, after lahat ng ginastos niya, equals natin ito sa 350 kasi yan yung natira. So, ngayon, solve na natin itong x. Okay? Solve for x. So, para isolve ang x, ang una natin gagawin, tanggalin itong 2/9. Okay? So, tanggalin natin si 2/9 or sige, para hindi nalito, unahin natin yung 9 muna ang tanggalin natin. Okay, tanggalin natin si 9. Multiply both sides kay 9, mawawala na ito. Okay, so we have 2 times x minus 2,200 equals 350 times 9. So, manual lang natin, 9 times 0, that is 0. 9 times 5, that's equal to 45. 9 times 3 is 27 plus 4, so we have 31. Then, distribute natin itong 2. O pwedeng i-distribute itong 2, pwede na rin palang i-divide. Kasi divisible ito by 2, no? So, divide na natin both sides by 2 para wala nang i-distribute. So, cancel na to. We have x minus 2,200 equals, pwede na siguro natin i-mental ito. Unahin muna natin yung 3,000. 3,000 divided by 2. Yung 3,000 divided by 2 ay 1,500. Tapos, i-divide natin sa 2, meron pang 150. 150 divided by 2, that is equal to divided by 2, 75. So magiging 1,575. Okay? So ganun pag manual or pag mental. And then, para ma-solve yung x, tanggalin si minus 2,200, edi mag-plus 2,200 lang tayo to both sides. So cancel na ito. Ayun, tapos na. Natira na si x. So 1,575 plus 2,200, that is equal to 3,775, which is letter D. Okay? So that's it. Yun yung tatlong solution para sa problem na ito. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito at huwag niyong kakalimutang i-share para marami pang makakita ng solution na ito. Wala kasing nagsagot dun sa post sa FB group. Okay, so kung may question kayo ay i-comment nyo lang po dito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.